Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscriber. Thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng video na to, welcome to my channel. Hope you like what I'm doing here. If you do, please don't forget to subscribe my channel. Tap that notification bell and get notified. So, I'm going to do another general love reading for the collective. Signan natin sino maka-resonate nito, okay? Pero hindi lahat. See. Takes what resonates and leave the rest. Celtic crossbred love reading. Kanino to? Kaninong story ito? Oh. Uh-oh. Parang alam ko na yung story. Hindi pa natin na-clarify yung baong cards. Parang feeling ko gets ko na siya. So, at this present situation, merong clarity. So, let's clarify. Okay. Uy, madami. Okay, you have expected for this person na nagmamahalan talaga kayong dalawa. Or sabihin natin na tignan ko ako matwist ko yung story dito. Kasi may nakikita din kasi ako dito na etong person na to, parang meron ako nakitang disappointments sa relationship ninyo. Meron kayo, parang akala mo, okay, could be, yung nakikita mo sa relationship ninyo is nagmamahalan talaga kayong dalawa. Happy kayo, nagmamahalan. Mahal mo talaga itong person na to. At this present situation. But then, itong person kasi na to, may nakikita kasi ako dito sa kanya na hindi pa siya naka-move on from past person. So, hindi ko nahanap yung twist dito. Yung pa rin talaga nabasa ko. So, itong person na to is hindi pa siya naka-move on from past. Kasi iniisip, feeling ko pinapanaginipan niya pa o iniisip niya pa. Kasi past niya yung part ng past niya yun. So, naiisip niya pa yung past niya. So, I think until sa point na nakipag-usap siya dito sa ex niya. So, nakipag-usap siya siguro from sobrang happy kayo na in a relationship kayo, mga ilang buwan siguro, or sabihin natin 1 year, 2 year, ganyan, 2 years, okay yung relasyon ninyo. Ramdam mo yung pagmamahalan ninyong dalawa talaga. Kasi totoo naman, nagmahalan talaga kayong dalawa. Pero feeling ko kasi dito, itong person mo, feeling ko naisip niya din, siguro may anak to siya doon sa past niya, naisip niya yung mga anak niya, or baka nag-uusap-usap sila ng mga anak niya, and then naisip, parang gusto ng mga anak niya, siguro, what if kung magkabalikan na lang kayo ni mama, ganyan, 'di ba? May mga ganyan. So, napaisip-isip siya doon, lalo na sa gabi, naiisip-isip niya yan. Siguro maabot na sa point na napapanaginipan niya na, lalo na pag napanaginipan mo yung tao, lalo kang parang feeling, lalo na ex mo, 'di ba? Wait lang. Nanonood kasi ako ng ng movie. Tumunog siya. Anyway,
Lalo na pag napaniginipan mo yung ex mo, minsan bumabalik 'di ba yung feelings. O minsan naman hindi. Pero depende sa panaginip. So baka nag-meet yung soul ninyo. So in a way, naisip niya to, parang hanggang sa naisip niyang kausapin to. Isa na din siguro dahil siguro sa tinutulak na siya ng anak niya ba, ng mga anak niya, nakausapin mo yung nanay namin or nanay ko, ganyan. So ikaw naman, nag-aantay ka dito. Yung challenge kasi dito is kung kailan kayo maging official, kailan kanya pakasalan. So hindi ko lang alam kung itong person na to is may kalibin siya before, na hindi naman sila married, at you are waiting for, pero may anak sila kaya sa nagiwalay sila, and you are waiting for this person kung kailan kanya pakasalan, kung kailan kayo maging official talaga na kayo na. So ito yung nagiging challenge dito sa sitwasyon. Gusto mo yung maging kayo na, kumbaga syempre magkakaroon ka na ng karapatan dito sa person na to. So in the distant past, may nakikita ako ditong confusions from your person to. In the distant past pa lang, noon pa lang, nung kayo pa, hindi niya lang sinasabi sa'yo, tsaka hindi niya lang pinaparamdam sa'yo, hindi niya pinapa-obvious sa'yo, pero alam mo ba na nako-confuse na siya sa nararamdaman niya na sa relationship ninyo, between you and the past. Kasi nga minsan naiisip na niya yung pamilya niya, na paano pag magkaroon na siya ng changes, paano kaya kung ayusin ko na lang yung family ko, parang ganun. Hindi naman ibig sabihin na may problema sa'yo. Ang ano dito is, siguro naiisip niya din, iniisip niya siguro yung mga anak niya, so parang iniisip niya, paano pagbuuin ko na lang yung pamilya ko, parang ganun. Naisip niya, siguro nakikita niya siguro sa iba, sa mga friends niya ba, sa social media, na may mga buong pamilya, masaya, maganda, masagana. So parang naiisip niya na to, paano if maglalakas loob ako na ayusin to. Kaya minsan hindi na siya nakakatulog sa gabi thinking about this. So parang nag-aantay lang din talaga siya siguro ng right timing na mangyayari to. Siguro nag-aantay siya siguro na kung kailan siguro yung perfect time na pag-decision siya. Kasi wala naman siya pasabi sa'yo. Nakikita niya dito sa'yo that okay naman yung bonding ninyo, na-appreciate ka din naman niya, gusto ka niya, nagaganda siya sa'yo. So wala din siya makitang dahilan para hiwalayan ka agad-agad in the distant past. Until sa recent past, still alam mo na hindi pa din siya naka-move on from the ex family niya. Hindi pa siya naka-move on. Lonely siya in a way. Let's see why. Let's clarify. Lonely siya dahil namimiss niya. Namimiss niya siguro yung nasa isang bubong sila, ang pagiging father niya. Siguro nung trabaho, uwi siya ng bahay, trabaho, kasama mga anak, uwi siya ng dinner with them together. Naiisip niya yon, namimiss niya yung bonding nila. So namimiss niya nga, lalo na yung mga anak niya, namimiss niya kasama. So ito yung parang habang iniisip niya, yung sabi ko, hanggang sa napapaniginipan niya na, and dumating sa point na nag-iisip na siya. Dito mo siguro napapansin na parang minsan umiiwas siya.
minsan hindi siya nakipag-usap, pero meron siya, every time may reason siya kung bakit. So parang siguro minsan hindi mo din napapansin to, pero nakita ko kasi dito at this present, dito na kasi siya nag-i-start na nagkakaroon na sa'yo ng clarity. And kasi may mga disappointments na kasi dito sa present. So dito na siguro nagkakaroon na sa'yo ng pagbabago talaga at this present. Sa distance, wala pa. Kahit ganun yung nararamdaman niya, hindi niya pinapa-obvious sa'yo yon. At this present, medyo halos napapanagiliit pa niya na hindi pa talaga siya makamove on, namimiss niya na. Hanggang sa dito na nga, parang ulong-sulong na siya sa desisyon niya. Gusto niya na magpatuloy doon, pero napapalingon pa siya sa'yo. So parang nakukonsensya siguro siya, ganyan, dahil baka ano na lang iisipin mo. So tinago niya lang to sa'yo, tinago niya talaga to sa'yo, hindi niya to pina-obvious sa'yo, pero napansin mo to kasi nga minsan hindi siya nakikipag-usap sa'yo or hindi siya nakikipagkita sa'yo. Pwedeng LDR to, pwedeng hindi. So kung LDR kayo, hindi siya nakikipag-usap sa'yo, minsan hindi siya tumatawag. And pag nakikita man kayo, minsan hindi kanya dinadalaw. So parang napapansin mo yun, minsan nadidisappoint ka. So ito yung challenge sa'yo, paano kami maging official nito, na magkakaroon ako ng karapatan na hawakan itong relasyong ito. Kasi syempre on your part siguro baka alam mo na, yeah, I think alam mo talaga na meron siyang first and may responsibility. Nalobat ako. Anyway, may responsibility siya doon, alam mo. Kaya nga parang ikaw, hindi ko lang alam kung napopost ka na ba nito or may mga nakikilala na siguro few pa lang. So kaya ikaw parang gusto mo maging official na kayo, na gusto mo makilala na lahat na ikaw na, hindi na sila, hindi na siya, ako na. So ito yung nagiging challenge sa'yo dito. Let's clarify this. You really want that this person who going to decide na talaga to move forward towards with you, na ikaw lang talaga. At mag-offer na talaga siya sa'yo dito ng kumbaga commitment, you know. So kaya lang napapansin mo na kasi sa kanya yung minsan di na siya tumatawag, minsan tahimik siya, minsan parang feeling mo marami siyang iniisip. So yun, napapansin mo na yun. Kaya nga as a point na parang nakikita ko sa'yo dito, minsan nag-i-stalk ka na. So parang minsan nababad trip ka na. Minsan hindi ko naman kita dito yung pagtatalo sa inyong dalawa. Wala pa naman ako nakikitang nagtatalo kayo, pero parang nakakaramdam ka na ng imbalance in a way. Minsan nga naiisip mo, hindi mo iniisip na bumabalik siya sa pamilya niya. Minsan iniisip mo may iba siya, may bago, barangan, baka may bago na naman, may third party dito. So hindi mo naiisip na parang babalik siya sa ex niya. So kasi kaya ito yung gusto mo, kumbaga gusto mo yung magkakaroon ka ng karapatan na ma-post, ganyan. Yeah, I think nagtatalo na kayong dalawa, nagkakaroon na sa inyo ng arguments dito. Kasi yung iniisip mo dito, both, either meron siyang bago or nag-uusap sila ng ex niya. Kasi I think wala kang idea dito eh. Wala kang alam. Gusto mong malaman yung totoo. So might be you really want, might be itong clarity na to at this present. You want the clarity. Yan. Baka wala pang clarity, kumbaga nagkakaroon lang sa'yo ng idea na meron siya, hindi mo lang alam kung pass ba to or bago na naman to. So nababatrip ka, minsan nagtatalo kayo, kumbaga nag-argue lang kayo, pero minsan naiipit ka sa sitwasyon eh. Minsan naiipit ka in a way kung ano ba ako sa buhay mo, parang yun yung ano mo. Kasi ang feeling ko talaga dito, no, you're in a relationship pero hindi ka pa official, hindi ka pa pinapakilala sa public. So nasa relasyon lang pa kayo pero hindi ka pa pinakilala, at yun yung gusto mong mangyari. Siguro sabihin na natin umaabot na kayo ng
isang taon, dalawa, pero hindi ka pa rin pinapakilala. And na ano ka din na sabi na mag-post ng picture niya, siguro ayaw niya pa siguro, then hindi pa siya ready, wag muna, ganyan. So, ito sa point dito, nababad trip ka, lalo na nung time na nagbabago na siya ng dahan-dahan. So, for the best outcome here is, if dadating yung araw na medyo nagtatalo na kayo ulit, kumbaga nagkakaroon na kayo ng mga hindi pagkakaunawaan, you will going to try to remove yourself from this. You need to walk away calmly from this connection for you to see kung kaya ka bang ipaglaban ng person na to. So, kasi hanggang sa nandyan ka, I mean, hindi ka bumibitaw dahil sa sobrang mahal mo siya. Hanggang sa nagtitiis ka at naniniwala ka sa mga alibis niya kasi alam mo, bumabalik na siya sa past niya, nag-uusap na sila ng ex niya. So, hanggang sa naniniwala ka sa mga alibis niya, walang mangyayari sa inyo. Ganun lang yung cycle, hindi ma-end. Hindi ka din mapupunta into priority. Kasi, bumabalik na siya kung saan. Yun yung priority niya. So, kung hindi mo gagawin yung way na umalis sa sitwasyon ng kalmado, tignan mo kung kaya kanyang ipaglaban. Huwag ka lang mawala. Sige, ipopost na ta or magiging official na tayong dalawa, ipapakilala kita sa pamilya ko or ganyan sa mga anak ko. Huwag ka lang mawala, then mahal ka niya talaga. Pero kung hayaan kanyang umalis, meaning kailangan mo na talagang umalis. Kasi pag hindi kanya kayang ipaglaban, nawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Pero minahal ka nito before. Minahal ka nito noon. Or sabihin natin na, nung bago nagkakilala kayo, minahal ka nito. Ang naging influence lang kasi dito is yung, I think yung mga anak niya, or anak niya ba na, siguro feeling ko lang tinutulak siya, siguro papunta sa mother ulit. Or sabihin natin na, binibring back yung mga memories, alam mo ganyan, alam mo ba nung noon ganyan si mama, ganyan. So namimiss niya, so at this immediate future, kung hindi ka aalis dito, kung magtitiis ka at kung maniniwala ka sa mga sinasabi niya na magtiis lang, antay lang, darating din yung araw sa atin dalawa, darating din yung araw, maayos din to, makapag-decide din ako, darating yung araw, lolokohin ka na niya. So, may cheating na dito in the immediate future kung hindi mo gagawan to ng paraan as early as possible. This is your guide here. Because, the unknown the factors that affecting the situation here is, mabigat na yung mga problema niya ngayon about sa relationship ninyo, about sa pagbabalik niya sa ex niya, sa ex-family niya. So, parang syempre mabigat to para sa kanya. Okay? Kasi, parang feel niya pasa na pasa niya yung problema niya, hindi naman niya masasabi sa iyo eh. So, parang siya yung nagpapasa ng burden dito. So, kasi kung sasabihin niya sa iyo, hindi niya alam kung paano, wala naman siyang reason para ganun-ganunin ka na lang. So, na-appreciate ka din talaga niya sa buhay. Na-appreciate ka talaga niya sa buhay niya. Naggustuhan ka din talaga niya. So, tsaka kung sasabihin niya na, sorry, bumalik ako sa ganyan, nag-usap kami, nagkaayos kami, ano na lang mararamdaman mo? Siyempre, makakaramdam yun siya ng guiltiness na sinaktan kanya, 'di ba? So, kaya bigat na siya sa problema niya. And the factors, I mean, the external influence here is the ex-wife. Isa pa din kasi dito, bakit hindi ka pa niya iniiwan? Bakit hindi ka pa niya binibitawan? Kasi, I think, kahit nag-uusap na sila ng ex niya, hindi naman na siya tinatanggap. Sabihin na natin nag-uusap sila para sa mga bata. Pero,
matigas yung ex niya na hindi siya pinapatawad pa at makipagbalikan pa. Pero he's trying. So yun, kaya hindi ka pa niya iniiwan. Kasi wala pa naman talagang total dito na, sige, magkabalikan na tayo. Ayusin na natin yung pamilya natin. Pag once mag-decide to, na ayusin na natin to, baka doon pa siya mag-decide na iwan ka na. So, parang ginawa ka niyang, ano ba tawag doon? Bounce? Panakip butas? Hindi. Parang second option. Parang, option. So, your hope here is, you're hoping for a justice sa mga nangyari. The truth. That your person will be honest and sincere sa'yo. Same as dati. Sa mga pangako niya, sa pagmamahal na inaalay niya. Kasi, alam mo, yung nararamdaman ko sa'yo dito, naniniwala ka sa taong ito. Naniniwala ka sa sinasabi niya. Na kahit sino pa mag-a-advise sa'yo, naniniwala ka pa din sa mga sinasabi niya. So, but you want justice. You want the truth. You want honesty and sincerity from this person. Gusto mo patas pa rin siya sa'yo. But yung fear mo dito, what if yung hindi na siya, kumaga, without you knowing it, na itong person na to, nagiging dishonest na pala siya sa'yo. Yun yung fear mo dito. See, andito yung family, andito yung marriage. So, this is your fear. What if kung itong person na to, nag-aantay na lang pala siya ng time, right timing, 'di ba? What if kung isang araw, siguro, feeling ko umabot na kayo ng years dito 2 years, ganyan, 3 years, siguro baka, basta umabot na kayo, matagal-tagal na din kayo, pero tagulang, dahil sa mga pangako niya sa'yo na isang araw, i-rebuild niya din to. Minsan, sa point na parang yung fear mo din dito is, paano pagkausapin niya ako, at naaalis na siya. Syempre, iba yung ano dun, yung pakiramdam nun, kaysa sa nag-i-imagine ka lang. At saka yung paano pag nagsisikreto pala siya sa akin, nakala ko hindi. So, yun yung mga fear and hopes mo dito. That you are really hoping that this person is fair sa'yo, honest and sincere. And mahal ka, of course. So, the final outcome here is, I can see on your part, ikaw to. Tignan natin kung magkakaroon dito ng clarity kasi feeling ko ikaw to na hindi mo ma-appreciate yung malalaman mo. Nakikita ko kasi dito, mag-aaway kayo nito. Sobra. And nakakapagod na yung away. Bakit? Kasi parang mapapansin mo na dito parang itong person na to nagpaplano na siya. So parang nagpaplano na siya na ito na yung magiging way niya. Mag-aaway kayong dalawa, at hanggang sa yung magiging reason dito, naghiwalay kami dahil nag-aaway kami. So parang planado niya. And the thing here is on your part kasi you will going to gather information. You are going to might be sabihin natin na stalk. And malaman mo dito kasi yung totoo. May clarity sa ginagawa niya sa'yo. Ang una kasi akala mo talaga niloloko ka lang niya na may iba siya bago dahil sobrang friendly siguro yung person mo, pero yung pala dito mo malalaman na bumalik pala siya sa ex niya.
So, nag-offer siya ng new beginning. I just really don't know pag nalaman mo na nagkaayos na sila or nalaman mo na nakipag-usap siya sa ex niya. Na, kasi feeling ko dito yung ex niya, hindi pa naman talaga siya tinatanggap eh. Pero nag-uusap na sila. Siguro para sa mga bata, ganyan. Pero nag-uusap na sila. So, parang may aalis pa din dito. Maghiwalay din kayo nito. Kasi definitely, lalaki na kasi yung problem dito eh. Lalaki na yung problem dito. Dahil sa malalaman mo na kasi yung sekreto. So, parang hindi ka ganun kabibitaw. Hindi ka bibitaw, pero mag-aaway kayo na mag-aaway hanggang sa madidisappoint ka na. And hanggang sa siguro iisipin mo na lang talaga dito yung sarili mo. It's better na lang for me to walk away. Kasi parang nakakapagod na din to. I just really want to give up on the fight and surrender. And just to walk away na lang. And doon na makipag-iwalay ka na. So, yun yung nakikita ko sa reading na to. And I can see signs. Taurus, Aquarius, you or your person, okay? Capricorn, Leo, Virgo, si Gemini, Leo, Libra. So, yun. Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces is also here. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.